Magandang araw po, minamahal ng mga magulang at kapatid. Sa channel na to kung saan po sinasagot ng Diyos ang mga katanungan sa puso't isip natin sa pamamagitan ng salita niya, ang Biblia. So ngayon po pag-usapan po natin ay tungkol po sa isang sekta ng relihiyon. Pumagat po natin paksa. Ano ang simbahan na Aglipayan? Ang tawag po sa sekta po nila Philippine Independent Church o Iglesia Filipina Independiente. Una pong tinatag ni Gregorio Aglipay at Isabela de los Reyes noong 1902. Pagkatapos po nilang humiwalay sa simbahang Katolika dahil umano sa pagmamaltrato ng mga paring Kastila sa mga Filipino at pag-execute po sa nacionalista na si Jose Rizal sa ilalim ng pamahalaan ng kolonyal na Espanya. Naisipan po ni Isabela de los Reyes na humiwalay sa simbahang Katolika at minungkahi na pamunuan ng dating pari na si Gregorio Aglipay ang simbahan nila. Si Aglipay po ang kauna-unahang Supreme Bishop na Aglipayan Church na naging isang mason din noong Mayo 1918. Nag-utos po si Pope Leo XIII sa Arsobispo ng Maynila na si Bernardo Nozaleda y Villa, OP, na itiwalag ang mga pasimuno sa paghiwalay sa simbahang Katolika. Simula 1960, naging kaisa po sila o yung mga Aglipayan na Episcopal Church in the United States. Hindi nila tanggap ang katuruan ng Apostolic Succession ng simbahang Katolika na ang Santo Papa ang sumunod sa pagiging apostol ni Pedro. Hindi rin nila tanggap ang hindi rin natanggap yung celibacy o hindi pag-aasawa. Inordenahan din nila ang mga babae para maging pari at saka malaya po silang pumili ay mga kaparian mo nila kung gusto nilang mag-asawa o hindi. Pwede rin po silang sumali sa mga grupo katulad ng Freemasonry. Pwede nilang paniwalaan o hindi ang transubstantiation at real presence of the Eucharist. Ang sinasabi pong transubstantiation, yung pong ostia nagiging literal na katawan ni Kristo. Okay. At niniwala po sila sa advokasya sa paggamit po ng contraception at karapatang sibil, ng lalaki at babae na mga miyembro nila. Hindi nila kinikilala mga santong na-canonize ng Roma pagkatapos nilang humiwalay dito. Ngayon po ang Obispo Maximo nila ay si Most Reverend Ephraim Pahutagama na may opisinang sentral sa National Cathedral of the Holy Child sa Taft Avenue, Ermita, Manila. Bakit humiwalay po simbahang Katolika si Aglipay? Dahil po gusto nilang mabago ang kapariang Pinoy noong panahon ng mga Kastila. Ang malungkot po, kumungas sa mga mason na mga konsepto sa teolohiya at pagsamba ang simbahan ni Aglipay, imbes na sa banal na kasulatan. At pagkatapos ng mga biyahe niya sa ibang bansa, nakabuo po si Aglipay, ng bagong teolohiya. Tinakwil niya ang pagka-Diyos ni Jesus, at konsepto po ng Trinity. Naging Unitarian po siya.
Napakalungkot, ano po? Kapag ang ating pinagbabasihan o ginagawa nating saligyan ng ating mga paniniwala ay hindi salita ng Diyos. Kung ano-ano ang ating mga pinaniniwalaan na mali. Sa ngayon po, may 2 milyong miyembro ang Aglipayan Church sa Pilipinas. Karamihan po sa mga miyembro nila, mga aktivista at makabayan. Kung minsan po, tinatawag din po sila na simbahan na Rizalino. Ang mga kilalang miyembro po ng Aglipayan Church ay sina Emilio Aguinaldo, Melchor Aquino, Polinario Mabini, si Vicente Soto, yung lolo po nila Tito Sen at Bossing, si Mariano Marcos, ang ama po na abogado ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, si Cesar Virata, na ika-4 na Prime Minister ng Bansang Pilipinas noong 1981 hanggang 1986. Si Bayani Fernando po, nakilala po nating naging chairman ng MMDA. Okay, so bagamat po kinaklasify nila ang samahan nila ng protestante, marami po sa mga practices o gawain po nila ay kumukha po ng sa Katoliko, tulad ng pagnonobena at pagdadasal sa mga imahe na tributo. Okay. So, yan po na nakita niyo na ano ito ngayon yung sekta na religion na yan. So, kahit ano po maging religion po natin, hindi po tayo maliligtas ng kahit anong religion na kinabibilangan natin. Kailangan po natin tamang relasyon sa Diyos. Para maitama po yung ating mga maling paniniwala at maling pagsamba. Tama po? So, bakit natin kailangan ng tamang relasyon sa Diyos? Kasi po, pinanganak tayong lahat sa mundo na to sa kasalanan. Dahil po pinapasok ni Adan at Eva ang kasalanan nung sumuway po sila sa Diyos sa paraiso. Kaya kung matatandaan po ninyo, napalayas po silang mag-asawa. Ano po? So, tayo mga ina po nila. So, ang ginawa po ng tao, akala po natin mapapanauli o mababalik yung magandang relasyon natin sa Diyos. Nagtayo po tayo ng mga iba't ibang reliyon. Ano po? Ito po ay man-made effort para maabot natin ang Diyos. Pero hindi po tayo matutulungan po ng anumang sekta, ng mga reliyon para maging matuwid sa Diyos. Kaya ang ginawa ng Diyos Ama, dahil sa pagmamahal po sa atin, hindi niya po hinayaan na tayo po ay mapahamak. Kasi po ang kabayaran ng kasalanan po, kamatayan, ibig sabihin walang hanggang pagkawalay sa Diyos. Pinadala na niya kanyang kaisa-isa anak, itong anak ni Yesu Cristo, para maging kapalit po natin. Po. So siya po ang nagbayad ng kasalanan na hindi natin kayang bayaran. Wala tayong pwedeng gawin para maligtas tayo. Kailangan po natin sumampalataya sa bugtong na anak, kasi siya po ang umako ng kasalanan natin, ang naging sakripisyo para sa makasalanan natin. So, para tayo maligtas, kailangan natin tanggapin yung kaligtasan na yun na binili ng Panginoong Diyos sa magitan ng banal na dugo ng kanyang bugtong anak. Yung kanyang pagkapako sa krus, yun ang ating kaligtasan. At siya po yung nabuhay na muli para tayo rin po ay pwedeng mabuhay sa bagong buhay patungo sa Diyos. So, ngayon po ay ni-invite ko po kayo lahat na magsisi po tayo sa mga kasalanan natin po. Itama natin ang ating buhay sa Panginoon
Gawin nating tagapagligtas sa Jesucristo at Panginoon nating buhay. Wala po tayong magagawa para iligtas sa sarili natin. Kailangan po natin ang tagapagligtas. Sumbay po kayo sa panalangin na to. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa lahat po ng ginawa niyo para sa akin, sa pag-ibig niyo po sa akin, Panginoon. Hindi niyo inayaan, Lord God, na tuluyan ako mapahamak, Panginoon, dahil sa makasalanan ko. Lord, patawarin niyo po ako sa lahat po na aking mga nagawa, sinalita, Panginoon, inisip na kasalanan. Pamumuhay ko po ng hindi tama sa inyong harapan, patawad, Panginoon. Binawaksi ko lang po lahat ng mga kasalanan at pagsalansang ko po, Panginoon, sa inyo. Inisin niyo po ako ng banal dugo ng lumutong anak. Wala ulang ng dalapakan, Panginoon, sa lahat po na aking karumihan. At Panginoon Jesucristo, pumasok po kayo sa pintuan na aking puso. Ginagawa ko po kayo ngayon, sarili kong tagapagligtas at Panginoon na aking buhay. Kayo na pong magpatakbo, Panginoon, sa buhay ko. Kayo na pong maghari, O Diyos, Panginoon Jesucristo. At simula sa araw po na ito, Panginoon, ako pinulilingkod sa inyo. Mabubuhay ako para sa inyo lamang, Panginoon, hanggang sa huling hininga. At Panginoong Jesus, puspusin niyo rin po ako ng Banal na Espiritu upang maintindihan ko po yung Biblia, ang salita ng Diyos. May sa pamuhay ko ito sa araw-araw, Panginoon, at maging matagumpay ako na Kristiyano sa lahat po ng mga tentasyon at tukso at dalang ng Diablo. Maraming salamat, Panginoon, sa kapatawaran ko na pinapagkaloob mo sa akin, sa kapatawaran at kaligtasan na aking kaluluwa, Panginoon. At sa buhay na walang hanggan, na regalo niyo sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesucristo. Ito pong aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, kung nalangin kayo niyan, magsaya kayo, muratulong kayo sa tuwa, dahil napatawad na ng Diyos ang lahat ng kasalanan niyo, kahit na gano'n pa kalaki o karaming nagawa ng kasalanan. Dahil ngayong araw na to, nagpakumbaba kayo sa Diyos at nagtalaga ng buhay niyo sa magitan ng kanyang bugtong na anak. So, para lumago kayo sa pananampalataya, simulan niyo magbasa ng Bible simula sa Gospel of John. Kilalanan niyo po ang Panginoon sa Kristo. At sumunod mga tayo ng church kung saan pong pinapangaral ang purong salita ng Diyos, walang dagdag, walang bawas, wala Genesis at Revelation, at hindi po doktrina ng tao, tradisyon ng simbahan, at pilosopi ng mundo, kundi ang salita ng Diyos lang. At ang mga tao po yung malayang magbasa ng Bible, hindi binabawalan ng kanilang mga pastor, mga ministro nila, na magsaliksik ng katotohanan. At sa unod, maghanap po tayo ng church kung saan po ang tinataas sa pangalan, si Jesucristo lamang, hindi pangalan ni Mama Mary, hindi pangalan ng kung sino-sino pastor, ginagawang appointed son of God, kung sino-sinong santo, ano po, na pwedeng dasalan. So, yun po yung mga kasinungalingan, ano po, para mailigaw po tayo sa katotohanan. Ang katotohanan po ang Panginoon sa Kristo lamang. Hindi po ang sekta, hindi rin po ang sino-sinong personalidad, ano po. At sa mga mga tayo ng church, kung saan po ang kumikilos sa lakidnaan, ang banal na spirito tumutulong sa pagsamba, gumagawa ng mga tanda't himala at binabago ang buhay ng bawat mananampalayang Kristiyano. So, kayo na bless po sa programa natin. Ipagsabi niyo po, ikalat niyo sa buong barangay na may sagutan Diyos sa mga katanungan natin sa buhay. Hindi po natin kailangan mga pasadaling o kaya mapalitin manood ng mga programa hanggang mga sigat lang tayo. Gusto tayong pasalihin sa panibagong sekta. Dahil wala po sa sekta ng relihiyon na kaligtasan, kundi nasa tamang relasyon sa Panginoon Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak ni Jesus. So kung may mga dagdag kayong feedback, suggestion, comment, sulat niyo lang po sa akin, mag-email kayo lang mag-tweet, may pre-requesting po kayo, kaya kayong sumunod sa babaan po. May space po dyan. At kung kayo mo po inihipo ng Panginoon na makiisa sa ministry na ito, tumulong para patuloy pa natin mailigtas sa ating mga kababayan, ano po, sa lahat ng dako. Welcome po yung tulong ng panalangin na tulong na pinansyal.
So, ang susunod po na pagkikita po natin dito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.